Araw-araw ko pa rin binibisita itong mansyon kahit wala kayo. Nung umalis na rin dito si Carlos. Wala siyang sinabi sa akin kung ipagpapatuloy ko pa ang serbisyo sa inyo, pero ginawa ko kasi alam kong babalik kayo magkasama. She stopped talking and looked at me using her teary eyes. At nangyari nga, muli ko siyang niyakap. Humuso ako upang pigilan ng sarili sa pagiging emosyonal. Bumisita lang talaga ako dito, Manang. Ilang araw lang po ako dito, tas babalik na rin po kami ng Bohol dahil mayroon po trabaho naghihintay sa akin. At saka para na rin po personal kayo imbitahan sa renewal of vows po namin. Suminghap siya at bumitaw mula sa yakap. Nanlalaki ang mga matang tumitig sa akin. Ikakasal kayo ulit? Masaya akong tumango-tango. Pinakita ang singsing na sa aking daliri. Yes, Manang. Napatakip siya sa kanyang bibig at doon na nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Di ko rin tuloy napigilan ang sarili kong maiyak din. Naabutan kami ni Carlos sa ganong sitwasyon. Di naman siya nagsalita at pinanood lamang kami. Napapailing pa sa amin. Masaya ako para sa inyo mga anak. Masaya ako sa kabila ng lahat, hindi niyo ako sinukuan ang isa't isa. Umiiyak na sabi sa amin ni Manang. Naparunok pa si Carlos at kumurap-kurap. Kitang-kita kong pagkistap ng kanyang mga mata. Mukhang naiiyak din pero pinipigilan lamang. Hanggang sa huminahon na si Manang at pa siyang lumabas ng silid. Si Carlos naman dumiretso na sa bathroom para ihanda ang pampaligo ko. Nakaupo lang ako sa kama na makatanggap ako ng mahalagang text mula sa kapatid ko. Send me a copy of her certificate of marriage. Need ko na. ASAP. Sandali ako napatulala. Sa kawalan, habang iniisip kung saan ko nga ba nilagay yon. Pero, wala akong maalala na may natanggap akong ganoon. Noong ikasal kami, ipinagkibit balikat ko. Sa bagay, hindi nga pala akong humawak na mahalagang papeles. Maski nga identification card ko ay siya o sinamela nag-aasikaso. Okay, I'll send it to you tomorrow. Hindi na siya nag-reply. Binitawan ko na rin ang phone ko nang lumabas si Carlos sa banyo at sinabing handa ng pampaligo. Natapos sa mapayapang gabi na iyon. Kung sa normal na araw ay malamang na may nangyari pa sa amin ni Carlos, pero dala pa rin ang pagod sa biyahe, nakatulog na kami kaagad. The next few days were hella difficult for me. I was waking up feeling dizzy, a weird combination of food. Ayoko ring nawawala sa paningin si Carlos kaya sa lahat ng meetings at kahit saan siya magpunta ay kasakasama niya ako. Hindi ko naman siya ginugulo. At hindi rin naman ako nakakaabala sa kanya. Basta nakikita ko siya, okay na ako ron. What the fucking kind of food is this, Chan? Arya, are you sure you're gonna eat this? Baka sumakit ang chan mo. Sinulyapan niya ako gamit ang nangangasim ng mukha habang nagluluto ng sinigang na mangga. Nakatalikod siya sa akin. Malaya akong napagmamasa ng kanyang matigas at malapad na likod. Wala siyang suot na pangida sa tanging boxer lamang ang bilang pambaba. Magulo ang kanyang buhok na halatang inabala lang mula sa malalim na pagtulog. Umirap ako at di niya naman ako nakikita. Who said I'm gonna eat that? Ikaw ang kakain yan, papanoorin lang kita. His eyes turned wide as he let out an exaggerated gasp. Tell me you're kidding, wife? I'm not. Ito lang kakainin ko, no? Nagbaba ako ng tingin sa sandwich na may bagoong na palaman. Kasama rin ang gatas na nasa harapan ko. Ako mismo ang gumawa nito. Daling-diri pa nga si Carlos at panay ang reklamo sa akin pero pakialam ba niya? Di naman siyang kakain eh. Alas-dos pa lang na madaling araw pero ginising ko siya dahil sa matinding pagkalam ng tiyan ko. Marami naman akong kinain kanina bago matulog kaso nagugutom pa rin ako eh. Alam ko pagod si Carlos mula sa trabaho pero wala naman akong choice kundi ang gisingin siya. Ano bang trip mo sa buhay, Arya? Ang weird ng cravings mo this past few days. Pura niya habang inihahanda sa lamesa ang sinigang na mangga. Hindi ko alam. Pinigit ko ang aking mga mata. Eksahiradang nalanghap ang amoy niyon. Grabe, ang sarap. Nang lingunin ko si Carlos ay nakatingin lang siya sa akin na para bang ako na ang pinaka-weirdong tao sa buong mundo. Ngumisi ako sa kanya at inilahad ang bangkong nasa harapan ko. Umupo ka na, kainin mo na yan habang mainit pa. I smiled cutely at him. No fucking way. He shook his head absurdly and clenched his jaw. Yes way. Arya, I said no. There's no fucking way I will eat that. E di sige, wag na lang natin ituloy ang kasal. Ayaw mo akong pagbigyan kasi sino ba naman ako, di ba? Putol ko sa kanya at tumayo na. Naalarma na naman siya. Ayan, ganyan nga. Makonsensya ka. Nagpatuloy ako sa pagsalita. Di mo siguro ako mahal. Simpleng bagay lang di mo pa ako mapagbigyan. Damn. Sige na, sige na.
Kakainin ko na. Nakasimangot at padabog siyang umupo sa upuan at nagsandok ng kanin. Agad naman na sumupil ang malawak ng isa sa aking labi at bumalik sa pagkakaupo. Hindi ko na inalis pa ang paningin sa kanya habang nakasandok siya ng sinigang na mangga. Puro sabaw lang kinukuha niya kaya nitusan ko siya na dagdagan pa yun. Bakit nanginginig ang kamay mo at saka pinagpapawisan ka? Wala ka bang tiwala sa niluto mo? Nagtataka na sente nitong tanong sa kanya. Marahas siyang lumunok at umiling. Hindi, this is nothing. Guni-guni mo lang yan. Pigil ang ngiti akong tumango. Serenyasan ko siyang magsimula ng kumain na ginawa naman niya. Hindi ko nga maipaliwanag ang kanyang itsura habang pinagmamasdan siya. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako sa kanya o ano. Naaaliw akong kumagat sa sandwich at ngumisi siya sa akin. Pasalamat ka talaga at mahal kita. Bumalik ka na sa pagdulog at tanghali na magising ako. Wala na si Carlos sa aking tabi, malamang pumasok ko sa trabaho. Muli ako nakatanggap na mensahe mula kay Ate Chantal. Pinapaalala yung certificate of marriage. Pwede ka naman mag-request ng copy, anak. Mabilis lang naman ang process nun. Suggestion sa akin ni Manang Yeta. Bumuntong hininga ako tumango sa kanya. Tinatamad akong lumabas, Manang. Ang init. Iti-text ko na lang po si Carlos. O sige, ikaw ang bahala. Nagkibit balikat na lang siya takmang lalabas na ng silid nang pigilan ko siya. Manang, pwede mo po ba akong igawa ng sandwich? Nagpapakute ako. Kaya natawa siya. Ano bang palaman ang gusto mo? Bagoong po. Her smile fell as she looked so puzzled by my request. Ano? Bagoong po. Pakiramihan po sana ah. Tipid akong ngumiti at nagtipa ng mensahe para kay Carlos. Lumipas pang ilang araw ng pananatili, napansin ko rin yung pagiging disoriented at paminsan-minsan, pagiging tulala niya na para bang may malalim na iniisip. Nagiging extra sweet din siya sa akin kaya minsan, napapatanong na lang ako kung meron ba siyang ginawang kasalanan sa akin, pero wala naman daw. I just shrugged that idea away. Maybe he was just tired, but then our stay here in Manila was enjoyable. Tuwing gabi matapos ng trabaho ni Carlos, lumalabas kaming dalawa at pinapasyal niya ako kung saan-saan. Never namin itong ginawa noon, kaya naman kakaibang saya nararamdaman ng puso ko at mas lalo pang nadagdagan nga ayon na magkaroon ako ng hint na baka nagdadalang tao ako. Yung mood swings, cravings at ilang buwan na rin akong delay. Kaya naisip ko malaki ang posibilidad na yon. Mas lalo ko pang napatunayan ng palihim akong ibili ni Manang Yeta ng pregnancy test at nag-positive yon. Pareho kaming humugulo ng iyak dahil sa saya. Halo-halong emosyon pa ang nararamdaman ko. Kasabay ng panginig ng aking buong sistema. Mabuti na lang at wala pa si Aziel, kaya may panahon pa ako para sorpresahin siya. Kailan mo balak sabihin, anak? Tanong ni Manang Yeta habang marahan niyang sinusuklay ang aking buhok. Nasa garden kami ngayon at nagpapahangin. Doble-doble ang pag-iingat nga sa akin. At para bang takot at takot sa tuwing gumagalaw ako. Paghalik namin sa Bohol, ngumiti ako sa kanya. Kumunot ang noo sa akin. Bakit hindi pa ngayon? Nagpakawala ako na mahinang buntong hininga. Bago sumagot. Alam ko kasing magiging praning din ng isang yon, Manang. Baka hindi niya ako payagang magbiyahe. Sa bagay, natawa siya at nagkibit balikat. Nagpatuloy lamang kami sa kwentuhan. Mabuti na lamang di ganon katirik ang haring araw ngayong tanghali para makatambay kami rito. Inintay ko kasi si Carlos. Kasi sabi niya dito rin daw siya kakain ng tanghalian at meron siyang biniling pasalubong para sa akin. Maraming ipinay sa akin si Manang Yeta tungkol sa pagbubuntis hanggang sa pagiging isang ina. Natigil lang kami sa pag-uusap nang tumunog ang aking cellphone. Si Ate Chantal ulit. Halos araw-araw niya nga akong kinukulit. How are you there? Ipapaalala ko lang yung certificate of marriage. Hinahanap na sa akin ng staff ng simbahan. Napahugot ako ng hininga. Oo nga pala. Sinabi ko rin nung minsan kay Carlos na asikaso na kaya niya. Ang alam ko may dala siyang envelope nung isang araw. Dinala niya rin sa opisina niya sa itaas, baka nakalimutan lang ibigay iyon sa dami ng ginagawa. Ganun po ba? Sige po, hanapin ko na lang doon. Tumayo na ako at pinagpaga ng suot kong dress. Tumango sa akin si Manang at bumuhat na rin ang upuan. O siya, sige. Doon na ako sa kusina at ihahanda ko na ang mga tanghalian ninyo. Pauwi na rin siguro yon. Magkasabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Umakit ako ng second floor kung nasa ng kanyang malaking opisina. Muli lang akong bumalik sa kwarto namin para kunin ang susi na mapagtantong nakalak iyon. Pumasok ako sa loob at bumungad sa akin ang sandamakmak na libro sa bookshelves.
Maayos ang pagkakahanay. Halos puro karamihan ay tungkol sa negosyo at pang-arkitektura. Meron ding maliit na bahagi para sa tanggapan. May flat screen TV at refrigerator. May 2 computer at malalaking projector. Kumurap-kurap ako na masyadong nalunod sa pagkamangha. Mabibilang lang kasi sa daliri ko ilang beses akong pumasok dito at sobrang tagal na nga noon. Dumiretso ako sa kanyang table. Maayos na makasalansa ng mga papel at folders. Sa gilid niyan may picture naming dalawa nung kasal. Isa-isa kong hinalungkat ang lahat ng gamit niya. Nag-iingat na hindi iyon magulo. Nasaan na ba yun? Sure kaya si Manang? Bulong ko sa sarili ko at inasa-isa ang bawat papeles hanggang sa makita kong pakay ko. Isa iyong brown envelope na may tatak mula sa PSA. Ito na siguro yun? Tanong ko ulit at kumuso. Buong ingat ko yung binuksan. 2 kopya ang nasa loob na siyang ipinagtaka ko. Isa lang yun dapat, hindi ba? Dala na rin labis sa pagtataka. Binasa kong naman ang isa at halos manlaki ang mata ko sa nakita. Kinusot ko pa ang mga mata dahil baka namamalik mata lamang ako, pero hindi pala. Office of the Civil Registrar. I read the header slowly as my lips trembled with so much emotion. My chest was thumping extremely quickly, and my eyes started to water as I continued reading the body of the letter. Office of the Civil Registrar General, May 15. To whom it may concern. We certify that Aria A. Cristova is alleged to have been born on August 19 in Makati City, Metro Manila. To Christina Abrenica and to Portia Cristobal does not appear in our national indices of marriages. This certification is based on the records of 1998 to 2013 marriages enrolled in the database of April 29, 2013, issued upon request of Carlos Santaniel for marriage. Laglag ang aking panga habang pilit pinoproseso sa utak ang nabasang sulat. Nanginginig ang aking buong katawan at patuloy sa pag-agos ng aking mga luha. Paulit-ulit ko yung binasa. Nagbabaka sakali na mali lamang ako pero hindi. Hindi. Sinubukan ko pang basahin yung isa na para kay Carlos, pero ganoon din ang lalaman ng sulat. Doon na ako tuloy ang humagulhol ng iyak. Nabitawan ko ang papeles at napaluhod ako sa sahig dala ng labis sa paghinga. Ang daming tanong na gumugulo sa isipan ko. Hindi ko maipaliwanag ang emosyong aking nararamdaman, pero ilang bagay lamang ang sigurado. Ang 4 na taon na pagsasama namin bilang mag-asawa ay walang bisa at hindi totoo. At sa pangalawang pagkakataon, naloko na naman niya ako. I felt betrayed. I felt betrayed for the second time around. Maraming tanong gumulo sa isip ko pero hindi ako handa na maaaring maging paliwanag niya. Ubos na ako. Ubos na. Sagad na at pagod na. Gusto ko na lang maglaho na parang bula at kailan naman hindi na magpakita. Kahit nanginig ang aking sistema, pinilit ko pa rin tumayo at maglakad. Pabalik sa kwarto kung nasa ng mga gamit ko. Sa totoo lang, blanco ang aking isip sa mga oras ito pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ayaw ko na makita pa si Carlos o manatili pa rito. Mariin kong dinampot ang aking maleta. Sinikop lahat ng gamit sa loob niyon. Wala na akong panahon pa para ayusin to. Dahil alam ko namang anong oras ay darating na si Carlos. Hindi ko na nadala ang ilan pang mga gamit. Mabuti na lang at may pera rin akong inipon kaya hindi ko na kailangan pang problemahin kung paano ako makakalis sa lintik na pamamahay na ito. Mabuti na lang abala si Manang Yeta sa ginagawa sa kusina. At wala ring bantay sa labas ng mansyon kaya hindi naging mahirap ang aking pag-alis. Isang hakbang palabas ng bahay ay tumigil ako at maring pinikit ang mga mata. Tila mayroong pumipigil sa akin sa sitwasyon kong ito. Parang sirang plaka na rumirehistro sa aking isipan na sasaktan at nagmamakaawang mukha ni Carlos. Huwag kang maaawa. Huwag kang bibigay. Matuto ka na. Pagkumbinsi ko sa aking sarili at sabalitang inihakbang ang aking mga paa palayo. Ayokong umalis. Gusto ko ng kumpletong pamilya para sa aming dalawa. Pero paano naman ako? Paano naman ako matapos buuin ulit ang tiwala? Muli na naman akong ginago? Paano akong pinaniwalang may karapatan ako sa kanya na siyang buong buhay na pinanghahawakan ko? Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba na may naligaw na taxi sa loob ng subdivision. Pinara ko yun at agad na pumasok sa loob. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver mula sa rear mirror. Natigilan ako at napaisip sandali kung saan nga ba ako pupunta ngayon. Ma'am, ano? Bumaba na lang po kayo kasi sayang pong oras. Sa terminal ng bus, kuya. Kahit saan ba sa terminal. May pag-alangan niya akong tinignan sa salamin kaya nagtiimbagang ako. May pambayad ho ako, huwag kayo mag-alala. Parinigurado ko pa kaya naman napapakamot na lang siya sa ulo. Abot langit ang tahip ng aking puso
na makasalubong pa namin ang kotse ni Carlos na papasok ng subdivision. Yumuko ako at pinitinagong sarili sa lapag ng taxi dahil hindi tented ang sasakyan. Okay ka lang ba, ma'am? Nilingon ako ng driver. Dinig ko ang pagbusina ni Carlos pati na rin na masayang pagbati niya sa security guard. Tumatagak ang pawis sa akin noo dahil sa hindi mapaliwanag na nararamdaman. Sirenyasan ko siyang magpatuloy lang sa pagmamaneho. Bilisan mo na lang po kuya, please. Pakiusap ko at laking pasasalamat ko nang sundin niya iyon. Hindi na nagtanong pa. Ilang minuto rin ang tinagal ng biyahe bago narating ang terminal. Nagmamadali akong bumaba, dala-dala ang aking maleta. Kumuha ng 3,000 sa wallet at inabot yan sa driver. Ang laki naman nito. Wala pa 1,000 babayaran mo ah. Akmang ibabalik niya sa akin ng sobra, pero tinanggihan ko na. Thanks you. That's for you, Manong. Basta kapag may nagtanong sa'yo kung naging pasahero mo ako, itatanggi mo ako ha. Huwag mo sasabihin ko saan din ako nagpunta. Yun ang huling kataga bago tumalikod at maglakad patungo sa bus na papaalis na. O miss, sakay ka na. Aalis na, aalis na. Aniyaya sa akin ng konduktor. Marasa ko na panunok bago humugot ng malalim magbuntong hininga. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero bahala na. Kung saan man ako dalhin ng 4 na gurong na sasakyan na ito, isasabay na lamang ako. Basta't isa lamang ang gusto ko mangyari sa mga oras na ito. Ang makalayo. Nilagay ko sa taas ng upuan ng aking maleta at umupo sa tabi ng bintana. Habang inaantay ang pag-andar ng bus, bigla ako napatulala. Tila nabingi ako sa ingay ng aking paligid at sa bukod tayong malakas, nakalabog ng aking pusong narinig. Wala sa sariling dumako ang paligid ko sa aking tiyan. Anak, I'm sorry. I shut my eyes tightly as I felt myself on the verge of crying. I'm sorry kung magiging makasarili na naman ulit si mommy. Sana maintindihan mo ko. Hindi din madali sa akin ang gawin to. Sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam ko, muli na naman akong pinagtaksila ng mundo. Umigting ang aking pangandal sa pagpupuyos ng galit sa aking dibdib. Mabilis ang pagtaas baba nito kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. You don't deserve this child, Carlos. Itataga ko sa bato na kahit kailan, hindi kita hahayaan na makita o makilala man lang ang anak mo. Iha, gising na. Unti-unti kong iminulot ang aking mga mata at ang unang tumambad sa akin ay mukha ng isang matandang babae. Agad ako napabalikwas sa aking kinaupuan at tumingalingan sa paligid. Wala nang ibang tao kundi kaming dalawa na lamang at ang driver na pababa na rin ng bus. Nasaan na po tayo? Shit! Masyadong napahimbing ang tulog ko kaya hindi ko na namalayan. Nasa Bataan na tayo, Ineng. Tugon sa akin na matanda na siya ang kinilaglag ng aking panga. Bataan? Anong gagawin ko rito sa Bataan? Napatitig ako sa ginang habang pinapanood siya na ayusin ang mga dala niyang parindang damit. Napahawak din ako sa sikmura nang maramdaman ko ang pagkalam niyon. Sumilip ako sa bintana at halos mapasabunot ako ng sariling buhok nang mapagtantong malalim na ang gabi. Saan kaya ako maaaring tumuloy? Meron kayang malapit na hotel dito? San ka ba, Ineng? Taga rito ka ba? Untag pa sa akin ng babae. Nangihina akong umiling. Hindi po. Actually, it's my first time here. Nahihiya akong sagot. Inaya niya akong tumayo. Tinulungan niya rin akong kunin ng aking maleta at sabay kaming bababa ng bus. Hindi ako pamilyar sa lugar kaya bigla ako nakaramdam ng takot. Gusto mo bang sumama sa akin, Ineng? Malit lang ang bahay ko pero pwede ka roon. Napatingin ako sa ginang dahil sa anok na. Nakaka-tempt iyon pero nakakatakot din dahil di ko naman sa kilala. Doon nakikita ko naman sa mukha niyang mabait at mabuting tao. Yun ay kung may tiwala ka sa akin. Tila merong umaplos sa aking puso nang nilitian niya ako. Kayo manggi ang kulay ng mukha niya na siyang mabait at mabuting tao. Kulubot ang balat at halos kulay puti na rin ang kanyang mahabang buhok. Mahalata rin ang pagod sa kanyang mukha na para bang maghapon siyang abala sa pagbabanat ng buto. Pero kahit ganon, mainit na pagtanggap ang naramdaman ko mula sa kanya. Bigla ko naalala si Manang Yeta. Ano na kayang ginagawa niya? Nag-aalala kaya siya sa akin? Akala niya yata hindi talaga kami mag-asawa at niloko naman ako ng alaga niya. Sa totoo lang hanggang ngayon magulo pa rin ang isip ko. Parang kahapon lang halos perpekto na lahat sa amin ni Carlos. Kanina lang nalaman kong buntis ako at kanina lang din nung malaman kong peke palang mga karapatang pinanghahawakan ko. Hindi ko alam kung tamang desisyon ba itong nagawa ko. Umalis na ako nang hindi na nalaman ng kahit na sino. Pero nandito na ako at wala nang atrasan pa ito. Sasama po ako sa inyo. I answered using a small voice.